Salamat. Apa? Apa? Ano ba? Ano ba? Sa kanya. Papatok ako kay Lolo. Para tulungan na sa paan. Ah, ay, matagal na. Ah, ah, ay. Makatulong sa'yo. Sino ka ba talaga? Ayaw mo bang makakita ulit? Tigilan mo nga yang pamisteryoso mo. Tigilan mo nga yang pamisteryoso mo. Sabi na ng doktor, wala nang pag-asa ang paningin ko. Basta ma-convince mo ang asawa mo, si Suyu, na makipagdiborsyo. At mapaalis ka ng pamilyang Su sa loob ng 1 buwan. Ibabalik ko ng tuluyan ang paningin mo. Tapos dadagdagan ko pa ng $1 bilyong na starting capital. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Ayaw maniwala. Sige, pwede kitang tulungang makakita ulit, pansamantala nga lang. Pero may isang kondisyon, walang kahit sino pa ang dapat makaalam na nakakakita ka. Kung hindi, wala na ang kasunduan. Ako. Talagang nakakakita na ako ngayon. Pag uwi ng asawa ko bukas, dapat ko siyang titigan ng mabuti. Walang ibang tao ang dapat makaalam na nakakakita ka na ulit. Kung hindi, wala na ang usapan. Bakit parang pakiramdam ko? Nakikita niya tayo.
pwede kitang tulungan, na pansamantalang maibalik ang paningin mo. Pero bago ang lahat, sa kahit anong pagkakataon, huwag mong hayaang, may makaalam na, nakakakita ka ulit. Grabe, muntik na akong mawala ng kontrol. Hindi talaga natin pwedeng palpakin to ngayon. Shidi, siguraduhin mong mahigpit mong hawak ang baston mo. Salamat, Shiksyong. Anong ginagawa mo dito? Ako, naglalakad-lakad lang ako. Kanina. Parang narinig ko ang boses ni Xiaoyu. Imposible. Mali ang narinig mo. Ah, ganun pala. So, Tadhana, ang nagbigay sa akin ng pagkakataon, siguro naawa sa akin. Pinahintulutan akong makita ang totoo sa inyong dalawa. Kayong magkakonsabo, hindi ako mananatili sa kasal na to. Mga kaibigan, ang saya ng balita ko, ang Asian Win TV, dadayo dito para mag-shoot ng food show sa restaurant natin. Napaka-rare na chance ito, lalo para sa suyuan. Lee Buffon, kailangan ka ulit namin, palaban ha, ipakita mo na ang galing mo, kung magiging bigatin ng suyuan, nasa mga kamay mo na yun ngayon. Ito na ang pagkakataon ko, kung masisira ko yung matagal, nilang pinapangarap na chance, wala nang dahilan ang pamilya Su, para patirahin pa ako bilang manugang dito. Pwede na rin akong makipag-divorce, at maibalik ang paningin ko. Sige po. Tay, akin na lang. 2. Ayos. Sandali lang. Host, tikman niyo po, please. Ito ang pinaka-authentic na home style na putahe ng suyuan namin. Tong lasa na to. Grabe. Iba talaga. Para bang hindi pangkaraniwan o hindi talaga pang tao. Anong nangyari? Tay, may problema. Pumunta ang TV station sa resto ngayon para mag-shoot ng food show. Pero si Lee Buffon, yung bulag na yon, asukal lang nilagay sa luto imbes na asin. Mapapahiya na ang Su family natin, na mahigit 100 taon ang pangalan. Pumunta ka na dito at ayusin mo siya ng seryoso. Anong sabi mo? Punta na ako dyan. Lee Buffon. Wala kang kwenta. Libufan, sinisira mo ba talaga ang pangalan ng Su family? Si Lolo, papunta na. Pagdating ng matanda, papaalisin ka na namin. Ikaw na traidor na bulag. Sa bahay na to, habang buhay, ang anak kong babae, makikipaghiwalay na sa'yo ngayon din. Buffon. Kanina pa kita hinahanap kung saan-saan. Ay, andito ka pala. Lolo. Tinulungan mo na ako dati. Pero ngayon, pakiramdam ko wala na akong silbi. Kung gusto mong palayasin ako, o ipahiwalay ako kay Xiaoyu, tatanggapin ko, hindi na ako makikipagtalo. Buffon, ang galing mo talaga ngayon. Sabi ng mga taga-TV station, mamaya-maya lang, gusto nila na ikaw ang mag-record ng solo segment. Ano? Ha? Hello. Ako po ang manager ng Suyuan Restaurant, Su Yuan Shan. Narinig ko na nagkaproblema raw sa lasa ng putahe na ito. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo tungkol doon. Ay, hindi po, Mr. Su. Mali po ang pagkakaintindi nyo. Itong putahe na to, ang sarap. Itong klasikong ulam na pangbahay. Talagang dapat maalat at malasa ito. Pero yung chef nyo dito, ang tapang, pinalitan ng asin ng asukal. Astig na astig, sobrang galing. Hindi mo ba sinabi kanina na, itong putahe na to, hindi bagay kainin ng tao? Oo, itong putahe na to. Hindi talaga para kainin ng tao.
Ang klase nito, parang panglangit, hindi ito para sa ordinaryong tao. Baka mga Diyos lang nakakakain nito. Boss Su, grabe ang chef mo, parang alamat ang galing. Dapat ingatan mo siya, at gawing in charge sa kusina. Siyempre. Malaki ang ambag ni Buffon ngayong araw. Iaanunsyo ko na. Ipapamana ko sa kanya ang aming mga lihim na recipe ng pamilya. Tay, Lolo. Babala. Na-detect na tumataas ang reputasyon ng host, labag sa pangunahing misyon. Oras na natitira, 28 araw at 15 oras. Naku, mukhang nagkakagulo na ang takbo ng kwento. Tay, paano magiging ayos to? Hindi siya taga rito, at bulag pa siya. Paano natin maibabahagi ang lihim na recipe ng pamilya So? Tay, anong ginagawa ninyo? Huwag niyong isipin na hindi ko alam ang nangyayari. Sa lahat ng taon na to, palagi kayong mahigpit kay Buffon. Nakalimutan niyo na ba, nawalan siya ng paningin dahil may iniligtas siya. Ngayon, si Buffon, ang nagpalit ng asin at asukal, at hindi yun aksidente lang. Nalaman niya na ang bisita ay galing Timog Silangan. Kaya, naging matapang siya at gumawa ng kakaiba. Alam niya kung paano mag-adjust para sa mga bisita. Yan ang tunay na magaling na guro. Tandaan nyo to, lahat kayo, simula ngayon, sino mang taga-suyuan, kapag may nang-ahas, nasaktan o pahirapan ulit si Buffon, ako mismo ang makakalaban nyo, si Suyuan Shan. Buffon, ang dami mo ng pinagdaanan. Nakikita ko sa sarili kong mga mata ang talento mo at ugali mo. Si Lolo, mataas ang inaasahan sa'yo. Salamat po, Lolo. Patuloy po akong magsisikap. Ayos. Pasensya na po, Lolo. Patawarin niyo po ako. Kailangan kong gawin ang lahat para matapos ang tungkulin to. Dahil ayoko nang bumalik ulit sa kadiliman at kasinungalingan. Nasaan na yung bulag na yon? Natutulog siya. Kahit hindi man, okay lang, wala rin naman. Siyang makikita. Seryoso, paano mo nagagawang isipin pa yan ngayon? Maloloka na talaga ako dito. Buong-buo na ang desisyon ni Lolo. Talagang ibibigay niya ang sekreto ng pamilya, yung matagal niyang iningatan, doon sa bulag na lalaking iyon. Bakit ka ba sobrang kinakabahan, baby ko? Hayaan mo siya kung gusto niyang matuto, pero kung swertehin lang siyang mabuhay pagkatapos. Pero, pag nag-ere na sa GV ang palabas, siya na ang magiging pangunahing bida sa suyuan, at parang siya na ang endorser nila. Pagdating nun, wala na tayong magagawa para mapaalis siya. Kaya nga, kailangan bago pa mangyari lahat ng to, mapahiya sa harap ng lahat si Lee Buffon. At mapalayas siya sa suyuan ng tuluyan. Oh, siya. May naisip ka na bang plano? Tama. Bukas, kukuha ako ng mga professional na artista para manggulo sa restaurant. At sirain ang pangalan ni Lee Buffon. Bilisan mo na. Ang mga gimmick mo. Hindi na ako makapaghintay na makaalis sa pamilya Su. Birthday ng kuya mo ngayon. Kaya ilabas mo lahat ng bestseller na putahe ng restaurant nyo. Sabihin mo kay Xiao Fan, private room number 1, mga bestseller na putahe. Noted po. Ikaw na ang bahala. Palamunin. Panoorin mo kung paano ko guluhin ang buhay mo. Matatapos na talaga ang kasal na to ngayon. Kain po kayo. Ano ba tong kalokohan na to? Sigurado ka bang pwede itong kainin? Tawagin mo nga yung chef nyo dito. Gusto ko talagang tanungin tong tinatawag nyong daan taong restaurant. Kung anong klaseng basura ang siniserve nila. Ano bang nangyayari dito? Yung chef ng daan taong restaurant, bulag pala. Kaya pala ang pagkain parang biro lang. Parang joke talaga sa industriya to.
Ngayon magre-record ako ng video. Ipopost ko to online. Siguradong ilalantad ko kayo. Kayong ganid na restaurant na to. Mas malala, mas maganda. Pinakamaganda malaman ng lahat. Na bulag ang chef ng Sue Garden at hindi marunong magluto. Hoy bulag, bakit ka pa ngumingiti? Ikaw ang kinakausap ko. Ano ba tong niluto mo? Kayo ha? Kayo talaga, inaapi nyo pa yung bulag na tao. Sobra na to, lumabas kayo, lahat kayo, umalis dito. Lumayas na kayo ngayon din, umalis na. Hindi welcome sa Sue Garden ang mga tulad nyo. Libufan, nawawala ka na ba sa katinuan mo? I-record mo na siya. I-expose mo siya. Ilantad mo tong bulok na lugar na to. Gusto mong sirain tuluyan ang pangalan ng Sue Garden. Ganun ba? Nasisiraan na ako ng ulo, sinaktan ko siya. So, ano ngayon? Ano, i-divorce mo na ba ako? Gusto mong paalisin ako sa pamilya Sue? Sige, gawin mo. Si Libufan ay sobrang wala na sa kontrol. Sinaktan niya ng harapan ng isang customer mismo sa tindahan. Binabastos niya ang pamilya Sue natin. Para siyang hila-hila ang malas. Kung patuloy natin siyang i-keep, puro problema lang ang dadalhin niya. Hindi na pwedeng palampasin ito ngayon. Tama yan. Kailangan na talaga siyang palayasin sa pamilya Sue para maibalik ang reputasyon ng pamilya natin. Tama, eksakto. Sabihin mo pa ng mas matindi. Bilisan nyo na lang, palayasin nyo na ako. Libufan, mas mabuti pa aminin mo na lang ang ginawa mo. Kasi kung magalit si Lolo, siguradong palalayasin ka talaga. Ano bang maling ginawa ko? Tay, narinig mo naman lahat. Ayaw pa rin niyang magbago. Bilang panganay na anak ng pamilya Sue, imsuggest ko na agarang paalisin si Libufan mula sa pamilya at simulan na ang proseso ng annulment. Bufon, ngayong beses, talagang nawalan ka ng pasensya ayon sa tradisyon ng Sue Manor. Sandali lang. Tay, kuya, silipin niyo yung internet. Dali, nag-iba na lahat ng kwento. Iba na ang istorya ngayon. Maraming tao ang nagsasabi, gusto nilang suportahan ang hardcore na head chef, at ang restaurant na mahigit 100 taon nang may tunay na integridad. Itong tinatawag na food critic, isa lang siyang lason na cancer. Tuwing pumupunta siya sa amin, kumakain siya tapos hihingi ng sobrang taas na bayad para sa promo. Kapag di kami pumayag, nagiiwan siya ng masasamang review at sinisiraan kami. Hindi kami nagpatalo, kaya nagpapadala siya ng mga tao sa restaurant namin, araw-araw para manggulo. Si Lei Shifu ng Suyuan Restaurant, ginawa niya yung ginagawa ng kahit sino sa amin. Yung mga gaya niya, dapat lang napalayasin. Ang galing ni Lei Shifu. Oo nga. Suportado namin ng todo si Lei Shifu. Susuportahan namin ang Suyuan Restaurant. Yan ang restaurant na may tunay na prinsipyo. Ayos. Ang ganda ng ginawa nyo. Dahil para na silang sindikato, hinding-hindi tayo pwedeng umatras pagkaharap natin sila. Ganyang klaseng tapang at tatag. Ang dapat meron ng mga lalaki ng Sue, pamilya. Bufon, sobrang naaalala mo sa akin kung paano ang lolo mo noong bata pa siya. Ngayon, idinideklara ko, simula ngayon, Lee Bufon, ang nag-iisang tagapagmana ng Suyuan Restaurant ko. Ipinapamana ko lahat ng recipe ng pamilya Sue, kasama ng lahat ng kakayahan ko sa pagluluto, sa kanya nang walang pagdadamot. Anak, Mula ngayon, sa'yo na ang suyuan, para pamahalaan mo. Pero bibigyan kita. Nang matinding paalala, kumpirmado na ang tagapagmana. Mas naging mahirap ng palayasin. Natitirang oras, 25 araw, 6 na oras. Seryoso ba ito? Hindi na naman, gusto ko lang naman mapalayas. Paano na naman ako nakakuha ng puntos? Ngayon ako na ang tagapagmana. Sistema, pabibigyan mo pa ba ako ng pagkakataong matapos ang misyong to? Hindi nga siya parte ng pamilya natin. Bakit siya nakakakuha ng lahat? Samantalang ako nga, anak mo mismo. Hindi ko pa nga natutunan ng buong family recipe. Tama na yung bibig mo. Ang mahalaga sa akin, yung pagmamalasakit at responsibilidad na meron siya para sa Sue Gardens at sa legacy natin. Pagdating sa bagay na yan, wala ni isa sa inyo ang pwedeng ipantapat sa kanya. Tay, tama na. Desisyon ko na to. Walang pwedeng kumontra. Oy, Bufon, manatili ka sandali. May kailangan akong kausapin sa'yo. Bufon. Ang dami mong pinagdaanan. Lolo, ayos lang ako. Pinapako kita para may ipagagawa ako sa'yo. Ayon sa tradisyon natin, yung bagong tagapagmana ng Sue Gardens, kailangan munang dumaan sa Cheng Yan na pagsubok bago siya tuluyang mamuno. Chen yan?
Oo, tama. Ang tagapagmana ang mag-oorganisa ng isang handaan mag-isa. Iimbitahan lahat ng senior masters at mga kasamahan sa industriya. Kapag naging matagumpay ang handaan, makukuha mo ang pagkilala ng buong culinary community. Doon pa lang talaga masasabi na ikaw ang susunod na tagapagmana. Mukha itong magandang pagkakataon para sa akin. Kapag nabigo ako at na-offend ko lahat ng chef, siguradong palalayasin ako ng Su family bilang walang kwentang tagapagmana. Zuanj. Gusto talaga ni Lolo na yung bulag, na iyon ang magmana ng pamilya Su. Kailangan mong mag-isip ng paraan para mawala siya. Bilisan mo. Xiaoyu. Tingnang mabuti to. Hindi naman mukhang bulag ang reaksyon niya. Bawat galaw niya, ang galing. Kita mo naman, nakakakita talaga siya. Imposible yan, noong nangyari yung aksidente. Klarong-klaro. Sa diagnosis ng ospital, sira na ang optic nerve. Wala nang pag-asang makakita ulit. Pero, kung bulag talaga siya, hindi siya dapat ganyan kagaling lumaban. Grabe. Kung hindi siya bulag, ibig sabihin nung araw na pumunta ka sa bahay, nakita na niya ako. Kung ganun nga, alam na niya ang plano natin simula pa lang. Tayo pala ang nalilito sa laro niya ngayon. So, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang kabahan at mawala ng kontrol. Sa ngayon, puro hinala pa lang to. Ang kailangan nating gawin, tiyakin muna kung bulag ba talaga siya, o nagkukunwari lang. Paano natin malalaman iyon? Gets ko na. Salamat sa pagsusumikap mo, mahal. Thank you, baby. Kung nagkukunwari kang bulag, siguradong nakikita mo kung anong nilalagay ko dito, di ba? Naglason ka sa harapan mismo ng tao. Grabe na yung dalawang mandaraya, wala na sa sarili. Han, uminom ka muna ng tubig. Bakit? May problema ba? May mali ba sa tubig na to? Wala naman, ako lang. Parang na-touch lang ako, ayon. Libufan, anong ginagawa mo? Sabi ko inumin mo yung tubig. Bakit mo naman isinasalin sa nilaga? Hindi naman ako ganun kauhaw. Sa totoo lang, kailangan pang papalaputin tong nilaga. Anong meron? May problema ba? Wala. Walang problema. Gusto na ng customer na mabilis tong putahe. Bibilisan ko para mailabas agad. Tol, Hoy men, anong ginagawa mo dito? katatapos lang sabihin ng customer, ayaw na raw niya ng putahe na to. Anong nangyari? Tatanungin ko. Totoo ngang bulag siya. Tara na, puntahan natin si Papa. Guluhin natin yung buong handaan niya sabay-sabay. Kung magpapasikat ka lang din, lubusin mo na. Host, pakitandaan, 15 araw na lang, 0 oras, 0 minuto. Kailangan mong bilisan. Tay, si Lolo pinayagan pa si Libufan na mag-supervise ng Chengyan ngayon. Sa totoo lang, parang sinasabi niya sa lahat na hindi ka nabagay sa pwesto. Na wala nang natitira sa pamilya Su. Tito Liang, grabe yung ginawa ni Lolo dito. Hindi lang bastos yun para sa'yo, para na rin. Tinanggalan niya ng kinabukasan ng Su Gardens. Hindi mo pwedeng hayaan lang yan mangyari. Mukhang, wala na talaga sa tamang pag-iisip si matanda. Ako, si Su Liang. Dekada na akong nagsilbi sa Su Gardens. Tapos ngayon, ipapamigay lang lahat sa kung sino mang tila walang karapat-dapat. Pinakamalupit na biro to. Anong plano natin ngayon? Yung pera ng kumpanya, nasa iyo pa rin. Kung hindi mo ibibigay, yung budget ng sinadya, walang paraan para mairaos ni Libufan. Ang Chengyan na to. Ayos. Ipatawag mo si Libu Fan dito. Kailangan ko siyang kausapin ng seryoso tungkol sa procurement.
Nandito na si Buffon. Nga, Malapit na yung Cheng yan. Kumusta naman ang menu? 3 sila, sabay-sabay pang ipinatawag ako, may binabalak talaga sila. Okay lang. Gagamitin ko na lang to para umangat. So, ito yung menu na hinanda ko para sa Chengyan. Sana, makabigay kayo ng mga suggestions. Buffon. Sobrang kuripot ang budget ng restaurant ngayon. Hindi talaga sapat yung pera sa account para makabili ng seafood, abalone, at lobster. Pero, kapag walang mga ganong signature dishes, bababa talaga ang dating ng buong banquet. Bababa talaga ang dating. Ng buong banquet, dahil sobrang sikip ng budget, kailangan mong humanap ng ibang paraan. Hindi maaaring isugal ang regular na operasyon ng kumpanya dahil lang sa isang banquet, di ba? Astig. Diretsong ayaw yon. Pwede ko nang pabayaan ang banquet na to. Pabayaan ang banquet na to. Dahil wala namang budget para sa buong party. Ibig sabihin ba pati itong mga dekorasyon at yung vibe, tipid din lahat? Bebe, sigurado akong, alam mong, sobrang alanganin ng finances ng pamilya natin ngayon, di ba? Hoy, tol, paano kung ako na lang bahala sa lahat ng bibilhin? Promise, kukuha ako ng pinaka-okay na gamit. Napasok sa budget. Napasok talaga sa budget. CJ, salamat sa tulong, pare. HMMPH, ako na bahala. Mag-relax ka na lang. Okay. Liuz 1, sira ba ang ulo mo? Paano mo nagawang marami kang nabili para sa kanya? Hoy, mahal, huwag ka mag-alala. Kahit madami yan. Walang kahit anong maganda dyan. Tingnan mo yang hipon at isda, lahat frozen. Walang kahit konting pagka-fresh. At yang manok na yan, puno ng hormones. Sabaw at mapait, yung laman. Grabe, ibang level ka talaga. Ang lala. Uy, boss. Pwede bang dito na lang muna ilagay itong mga gamit? Salamat, tol. Bufan, ikaw na naman bumili ng groceries mag-isa. Di ba? Sinabi ko na. Si Liuz 1 na ang bahala dyan. Bebe, nagkakamali ka. Ilan lang naman nabili kong dinnerware sets. Pwede mo ba akong tulungan i-check kung ayos ba sila o hindi? Anyway, marami talagang diskarte tong lalaking to. Nakakatuwa nga kung anong klaseng putahe pinili niya. Seryoso, Libufan. Ito na ba talaga yung mga putahe na sinasabi mo? Grabe, Diyos ko, mga plastic na mangkok, mga disposable na chopstick, Louis Vuitton. Seryoso ka ba? Plano mo bang gawing probinsyang karinderya, ang suyuan restaurant natin? Nakakatawa, sobrang nakakatawa talaga. Lee Buffon, sinadya mo ba talagang sirain ang reputasyon ng pamilya Suyuan na ika-100 taon na? Hindi ka panipaniwala kapag nabalitaan to ng iba. Paano pa makakabangon ng Suyuan? Mas mabuti pang sabihin na natin kay Tito ngayon na, Tara na. Kuya, hindi ka na pwedeng manahimik ngayon. Si Lee Buffon, sumusobra na talaga. Ngayong araw, lumabas siya at bumili ng sandamakmak na plastic na mangkok at disposable na chopstick para gamiting mga gamit sa handaan. Kuya, kailangan mo nang makialam at itigil to. Sobrang nakaka-stress. Si Lee Buffon, sobra na talaga. Huwag kang mag-alala, dito. Ako na bahala at magiging patas ako. Kapag natapos na ang handaan, ipapatawag ko ang lahat ng pamilya at ire-report ko lahat kay matandang boss. Dahil ikaw ang bahala, kuya, makakahinga na talaga kami. Hayaan na natin lumaki. Mas malaki ang iskandalong to. Mas maganda. Lee Buffon, grabe ka, Lee Buffon. Tay, hindi ko talaga mapakalma ang sarili ko. Si Lee Buffon, ang tigas talaga ng ulo niya at lagi niyang ginagawa ang gusto niya. Ayaw niyang hayaan kaming makialam kahit isa sa amin. Nag-aalala ako baka hindi niya kayanin ang isang bagay na kasing importante nito. Tay, ikaw pa nga ang nagsabi noon. Wala tayong sapat na pera. At kulang tayo sa mga tao. Noon na, wala kang pakialam dito o suporta doon. Hindi mo lang ba ako hinihintay magkamali? Lee Buffon, ganyan ba dapat kausapin ng mga nakakatanda sa'yo? Kaya pala ganyan ka. Bagay lang sa'yo. Seryoso, nagsisisi talaga ako. Noon pinili kong iligtas ang isang tao. Ang nangyari lang kailangan ko. Tiisin lahat ng pagod na to. Tama na. Kayo, tahimik na. So Liam, minsan niligtas ni Buffon ang buhay mo. Imbes na magpasalamat ka, lagi mo pa siyang ginugulo at dinadagdagan ng problema. Ganyan ba kumilos dapat ang mas nakakatanda? Tay, mas pinapanigan mo pa rin siya hanggang ngayon? Sige, pumunta ka na nga at tignan mo muna ang mga inihanda niyang yan. Tay, tingnan niyo po ito.
Mga plastic na mangkok at disposable na chopsticks. Maski sa probinsya, mas magarbo pa ang handaan kaysa dito. Kapag kumalat to, saan naman pupulutin ang dignidad ng pamilyang So? Nakakatawa na talaga to. Sobrang nakakahiya na to. Bilis, bilis, ikansela na ang handaan bago pa dumating ang mga bisita. Tay, naipadala na po lahat ng imbitasyon. Paano natin ikakansela sa ganitong oras? Di, wala na akong magagawa kundi lunukin ang pride ko. At personal na humingi ng paumanhin sa lahat. Dito po, tuloy kayo. Yuan Shan. Sana maging matagumpay ang handaan ngayon. Ginoong Su, malaking bagay ang pagpili ng tagapagmana. Nandito pa lahat ng batikang chef sa industriya natin. Pare So, paupuin mo naman kami. Nga, hindi mo naman siguro, pababayaan kaming nakatayo lang sa labas, di ba? Tara na sa loob. Mga Ginoo, karangalan po ang presensya nyo dito sa Su Garden. Kaso po, ngayon, nagkaroon ng hindi inaasahang aberya. Ipaabot pa lang sana namin sa inyo. Ipagpapaliban po muna ito. Walang problema. Sa pinakamalalang sitwasyon, magstay muna kami sa loob. Magtsa at magkwentuhan sandali. Sige na. Ay, huwag ho, huwag. Tara na, tara na. Pare So, ang gulo na nito. Paano mo naman inaasahang magiging okay kami? Kuya So, ang ayos ng setup mo ngayon. Grabe talaga. Kami na mga matatanda, sanay na sa mga mamahaling pagkain. Pero ngayon nandito tayo sa makasaysayang Su Garden mo at may malaking handaan. Ibang klase talaga, sobra. Tama yan. Ang ganda ng punto ni Lolo Kian. Itong mga plastik na mangkok at malalaking kaldero, parang nagbalik ako sa pagkabata ko. Tuwing may kasal o libing sa baryo noon, ganito talaga kami maghanda ng pista. Ang eksenang yan, ang saya-saya. Ramdam mo yung totoong saya. Kung gano'n naman pala. Gagalingan ng pamilya So kahit magpasikat pa kami. Lahat po. Please lang po. Hoy, pakilabas na ang mga putahe. Sino mag-akala na ang grupo ng pinakamaarte na mga chef, ngayon ay nakaupo rito at nakangiti, ang saya-saya pa. Ayos lang yan. Kapag lumabas na ang pagkain, doon palang magsisimula ang saya. Ang bababa ng kalidad ng ingredients. Siguradong si Lee Buffon, hindi makakagawa ng kakaibang putahe. Ngayong araw, pinakasimpleng luto lang ang ginamit. Para sa mga pinaka-basic na ulam. Sigurado akong yung mga sobrang pihikang chef, kalkalin talaga lahat ng iyan. Ang ulam na to. Simple lang ang pampalasa, pero ang lalim ng lasa, grabe. Ayos to. Talagang karapat-dapat ang suyuan sa pangalan nito bilang 100 taon ng tapatang kainan. Kahit sa pinaka-basic na paraan, nagagawa pa rin nila ang pinaka-authentic na lasa. Nanatili talaga sila sa pinagmulan nila, astig. Salamat po sa papuri. Salamat po sa papuri. Hala, nagjo-joke ka ba? Plastic na mangkok at chopsticks lang, parang catering sa probinsya, simpleng lutong bahay lang ang mga ulam. Pero iwan, parang may kung anong pakiramdam ng nostalgia pa rin. Salamat po dat nag-imbita sa amin. Nakakahiya naman po, sobra. Mauna na po kayo. Ngayong araw, nakita ng lahat ang pangyayari mismo. Buffon, may sarili siyang paraan. Nakuha niya ang respeto at pagkilala ng ilang tunay na bituin sa industriya ng pagkain. Ibig sabihin lang nun, tama talaga ang tiwala ko sa kanya. Buffon, kahit hindi ka nakakakita, ramdam mo ang tunay na kalidad ng mga sangkap. Alam mo ang gusto ng mga customer. Hindi ako kinakabahan na. Ipaubaya ang Suyuan Restaurant sa'yo. Ngayon, formal kong ina-announce na si Lee Buffon ang magiging manager ng Suyuan Restaurant. Ibig sabihin, mula ngayon, lahat ng bagay sa restaurant dapat sumunod sa mga plano at desisyon ni Buffon. Lolo, wag naman po. Ang gusto ko lang naman ay mapalayas. Bakit ako biglang namumuno dito? Paano ko na matatapos tong system task ngayon? Tay, kontra ako dito. Baliw ka ba? Bulag siya. Ni hindi nga niya mabasa ang mga libro. Paano siya magpapatakbo? So Liang, hindi mo ba narinig ang sinabi ko noon? Simula ngayon. Pati ang karapatan mo sa pagbili at pang-araw-araw na operasyon, kontrolado na rin ni Lee Buffon.
Babala, ang host ay nakuha na ang pinakamataas na kapangyarihan ng pamilya. Ang task ay malapit ng mabaygo. Final countdown, 10 araw na lang. Kapag hindi ka Naple Ayes, sa loob ng 10 araw, mawawala na ang tsansa mong makakita ulit, habang buhay. Ayos, malala na talaga to. Lalo lang naging imposible ang maghiwalay at mapaalis sa pamilya. Anong gagawin natin ngayon? Nagkalat na ang buong plano natin. Sa totoo lang, mas nababahala ako hindi lang dahil pumalpak ang plano natin kundi, feeling ko, nagkukunwari lang siyang bulag. Imposible, di ba? Hindi ba tinesting na natin siya dati? May kakaiba lang talaga akong nararamdaman. Noong nasa istasyon ng TV tayo, napagpalit niya ang asukal at asin. Pero sakto namang pumasa yon sa panlasa ng host. Pinalayas niya yung influencer. Pero parang lahat natuwa pa sa ginawa niya. Tapos ayan na naman itong tungkol kay Cheng Yan. Isang beses pwedeng tsamba lang, pero kung paulit-ulit nang nangyayari, mukhang sinasadya na talaga. So ang sinasabi mo, lahat ng ginawa niya, plano talaga niya? Pero anong mapapala niya dun? Anong magagawa ng isang bulag? Kung sisirain lang niya lahat ng ganito, kung umalis siya sa pamilya Su, saan naman siya pupunta? Maniwala ka sa akin. Subukan natin ulit isang beses pa. CJ, subukan natin ulit. Pero ngayon, todo na ako dito. Kung hindi siya bulag talaga, hindi siya makakalusot ngayon. Bufan, nandito ka na. Grabe, ginawa niya talaga yon. Napakagaling. Ikaw, bumalik ka na. Jonah. Bakit ka nandito? Ano, asawa mo ako. Bawal ba pumasok sa kwarto mo? Alam ko. Noon. Masyado akong malayo sa'yo. Pero ngayon, saka ko lang talaga na-realize. Ikaw talaga yung pinaka-responsabling lalaki. Jonah. Gabi na ngayon. Pagod na ako. Umuwi ka na at magpahinga ka na. Gabi na? Anong gabi na? Tamang-tama lang. Yung oras. Hindi ako naniniwala. Talaga bang? Wala kang nararamdaman kahit konti. Umibig sa isang tao. Kapag iniisip pa lang kita at siliusuan, parang sumusuka na ako. Seryoso, parang nahihilo na talaga ako. Sobrang gabi na talaga ngayon. Dapat umalis ka na. Walang utang na loob talaga. Isang bulag na katulad mo. Talaga bang iniisip mong importante ka? Sa tingin ko, masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano. Halos wala na akong suot noon. Kahit sinong normal na lalaki, magre-react sa ganon, kaya naiisip ko, baka nga bulag ka talaga. Siguradong sigurado na yon. Kapag may kakaiba, siguradong may mali talagang nangyayari. Bago ko ilagay sa aksyon ang plano ko, kailangan sigurado akong walang sablay. Ano pa ba ang gusto mong subukan? Simple lang naman talaga. Lumabas ang totoong ugali ng tao kapag nabibigla siya. Magkukunwari akong may aksidente. Kung nakakakita siya, hindi niya matatago ang reaksyon niya. Aksidente lang. Hoy, Junior, sa totoo lang, hindi ka naman talaga bulag. Di ba? Senior. Ano bang pinagsasabi mo? Noong araw na yon, sa bahay mo, ako, at si Suyu. Nakita mo kami, di ba? Hindi ka naman bulag, di ba? Shiksyong. Nasa bahay ko ka ba? Bakit parang, ang weird mo magsalita ngayon? Wala naman. Siguro nag-iisip lang akong sobra. Shidi, ituloy mo lang ginagawa mo. Alis na ako. Buti na lang, muntik na. 2 beses akong siniyasat ni Suyu, pero hindi pa rin siya kumbinsido. Buti na lang mabilis akong nakareact na yon. Nakaraos din. Baka nga, ako lang talaga nagiging praning.
walang awa talaga sila. Pareho nila akong sinusubukan, sunod-sunod. Siguradong may binabalak sila. Pag nagkaroon ng pagkakataon, sana siguraduhin ng host na gamitin ng maayos ang mga plano ni Suyu at Liu Zuan. 3 araw at 10 oras na lang. Kailangan ko ng maging maagap, maghanap ng tiyempo. Oh, may napansin ka ba? Yung patalim, halos 1 pulgada na lang mula sa mata niya, pero hindi man lang siya kumurap. Sabi ko naman sa iyo, bulag talaga siya. Tigilan mo na kakaduda mo. Sige na nga, naniniwala na ako, bulag nga siya. So, anong kasunod? Pwede na nating simulan yung plano ngayon. Ngayon, siguraduhin nating masira talaga siya sa harap ng matanda. Alam ko ang isang supplier na gumagawa ng mga ready-to-eat na meal kit. Pwede nating palihim na palitan lahat ng premium na sangkap na binibili ni Li Bufan para sa restoran. At palitan iyon ng mga meal kit na iyon. Pero, kapag ginamit natin yung mga meal kit na yun, madali lang mahahalata ng mga old-timer na customer natin sa unang subo pa lang. Yun mismo ang gusto natin mangyari. Pag sumabog na. Ang isyo, magmumukhang si Li Bufan ang nagpabeya. Ang galing ng ideya mo. Ay nga pala, pwede pa akong gumawa ng dagdag na gulo. Imbitahan ulit yung mga parehong media na pumunta nung nakaraan, tapos ibulgar na natin lahat ng ito. Kahit gustuhin pa ng matanda na protektahan siya. Wala na siyang magagawa kundi sibakin siya. Ang talino, sobrang talino. Nakadepende talaga sa inyo dalawa ang pag-asa kong mapatalsik sa pamilya Su. Tunay na, Dream Team. Miss Su, kaya mo ba kami inimbita dito para mag-follow up na interview tungkol kay Chef Lee? Tama. Kukunin ko na siya ngayon. Kumusta, host? Anong nagdala sa inyo rito bigla? Hindi pa handa ang kusina namin. Chef Lee, talagang para sa'yo kami pumunta. Gusto naming makita kung paano ka talaga nagtatrabaho. Kapag inihanda mo na lahat ng maaga, parang scripted na lang yan. Normal documentary lang naman to. Kaya, ayos lang ba sa'yo yun? Sobrang salamat talaga. CJ, mag-film lang kayo. Tara, ipapakita ko sa inyo ang kusina. Sige. Bahala kayong tumingin-tingin. Ha? Mga ready-to-eat meal pack. Host, mahina mata ni Bufan. Kaya para safe at mabilis, ginamit namin to. Chef Lee, ganito ka ba talaga? Magluto kadalasan. Ganun nga. Akala ko mali pala ang naging tingin ko noong una. Ibig sabihin, ang galing mo sa kusina ay nakadepende lang din pala sa mga pre-made meal pack na to. Hindi ba parang niloloko mo lang mga customer mo? Anong tawag mo roon kundi panloloko? I-reveal ko na lahat ng to ngayon. Tara. Ang weird talaga nun. Bakit kaya hindi man lang siya nag-explain? Basta na lang siyang pumasok sa patibong. Bahala na nga, hindi pa niya alam ang nangyayari. Tara na, i-report na natin agad kay matanda. Na-detect sa host to. Huling pagkakataon para tapusin ang mission. Host, ibigay mo na lahat. 8 na lang na oras ang natitira. Sana hindi na. Magkagulo this time. Tay, si Li Bufan gumamit ng pre-made na pagkain, pinilit magkunwari, at nahuli lahat sa kamera ng TV station. Ngayon, buong lungsod nanunood, tapos fully dong katawa-tawa na tayo. Ano bang nangyari dito? Yung pre-made na pagkain. Kanino nga ba talaga galing yung ideya na yon? Lahat yon, si Li Bufan ang may pakana. Gusto niyang makatipid at mapabilis ang trabaho. Pinilit niya kaming bumili ng mga pre-cooked meal pack. Tama po, Sir Suo. Simula nang si Li Bufan na ang namahala dito, lalo siyang naging mayabang at bossy. Wala naman kaming laban. Sino bang tatanggi sa utos niya? Bufan. Nagtiwala si Lolo na. Baka may hindi ka pa sinasabi. Basta handa kang magpaliwanag. Maniniwala pa rin si Lolo sa'yo. Lolo, 8 na lang na oras ang natitira sa akin. Pakiusap, tigilan mo nang maniwala sa akin. Sinadya ko talaga. Wala na talaga akong dapat ipaliwanag. Li Bufan, alam ko na, wala ka nang masasabi, di ba? Nagpapalakad ka ng negosyo. At ang pinaupo mo pa, bulag na nga, hindi pa natin kadugo. Laging kalokohan yan. Ayan tuloy. Tingnan mo, may nangyari na talagang malaki. Tatay. Li Bufan, nakakahiya ang ugali mo. Gusto kong mapaalis na siya agad sa Su Garden at tanggalin na rin bilang bahagi ng pamilya Su. Bufan, sobra mo akong binaygo. Simula ngayon, hindi ka na manager ng Su Garden. At hindi na rin kita, son-in-law. Umalis ka na. At mag-ingat ka na lang sa sarili mo. Detection, opisyal nang. Tinanggal sa pamilya Su ang host. Core test complete. Mission accomplished.
Tagal, 29 na araw, 17 oras, 7 minuto. System Ultimate Reward granted. Visual nerves restored. $1 bilyong na bonus. Na-transfer na sa account mo. Binasag yung karatula. Umalis na rin yung head chef. Sa gulo na to. Ano na kayang mangyayari? Sa Zoo Garden ngayon? Lolo, wag po kayong mag-alala, kahit wala na si Libufan. Nandyan pa rin si Liu Zuan, di ba? Si Liu Zuan nag-aral sa parehong master tulad ni Libufan. Basta, payagan niyo po siyang subukan. Sigurado ako, na kaya niyang dalhin ang Zoo Garden. Maibalik ang pangalan nito at muling mapaganda kung ano to dati. Liu Zuan. Sandali lang. Li Bufon, pinalayas ka na sa pamilya So. Bakit mo pa inaabala ang mga bagay dito? Wala ka ng kinalaman sa negosyo ng pamilya So. Anong say mo? Gusto mo pa ring makigulo at ayaw mo pa umalis? Kahit, wala na ako sa pamilya Su. Hindi ko kayang palampasin lang, na si Lolo. Maloko ng mga gaya mo, palamunin. Ikaw, Makinig ka. may kilala akong supplier na nagbebenta ng lutong ulam. Pwede nating palihim na palitan. Lahat ng dekalidad na sangkap sa restaurant ni Li Bufon ng mga nakaprepack na pagkain. Palitan natin ng mga prepack na pagkain. Yung mga suki nila, malalasahan agad yon. Kapag may nangyari, sakto na yun. Pag dumating ang oras na yun, lahat ng sisi kay Li Bufon mapupunta dahil sa hindi niya maayos na pagpapatakbo. Ang ganda ng plano mo. Mas pwede ko pang palalain. Kung tawagan ko yung mga reporter na huli kong nakasama. At kapag pumutok to, kahit gustuhin pa ng matanda na kampihan siya, wala na siyang magagawa kundi palayasin siya. At pati ito, isama mo. Hindi. Possible to. Peke lahat to. Fake? Andito lahat ang ebidensya. Bakit hindi ito totoo? Paano mo nagawa yan? Isang bulag lang na gaya mo. Mata ko ba? Matagal na akong okay. Nagkukunwari lang akong bulag noon. Ang gusto ko lang naman ay makita kayong lahat kung sino talaga kayo. Lolo. Lahat kayo. Suyu at Liu Zuan. Matagal na kayong nagtutulungan sa likod namin. Nagsisiksik ng pera sa bulsa nyo. Ipinapasa ang mga mababang kalidad na produkto bilang magaganda. Sinisira ang pangalan ng Zoo Garden natin. Kung noon tungkol sa iskandalo sa pagkain o itong gulo sa prepack meals. Kayo may kagagawa ng lahat ng yan. Simulat sa pool, kayong dalawa ang nagplano. Sinubukan yung ibintang sa akin at angkinin ang Zoo Garden para sa sarili nyo. Mga traidor kayong dalawa. Lumayas kayo dito. Pareho kayo. Li Bufon, wasak na ang reputasyon ng Zoo Garden ngayon. Malapit na tayong magsara. Kung tutuusin, lahat to, kasalanan mo. Sa tingin ko, dito ka na lang sa Zoo Garden. Magtrabaho ka habang buhay bilang pambayad sa amin. Parang wala ka rin. Ibang mapupuntahan, di ba? Gusto mong dito ako magtrabaho? Sigurado ka ba dyan? Ano? Bilisan mo at ilipat mo na agad ang pera sa akin. Ang pamilya natin. Ang dami pang gulo na kailangan ng pera para ayusin. Ang pamilya natin. Sigurado ka bang di ka nagkakamali? Ako at ang anak mo, matagal nang hiwalay. At sa pamilya Su, tanging si Lolo lang talaga. Ang mabait sa akin. Anong karapatan mong hingan ako ng pera? Ikaw, tumigil ka dyan. Kay Bufon yung perang yun. Huwag kang mag-isip na gagalawin mo yan. Lolo, alam kong mahalaga ako sa'yo. Pero ang totoo, simula nung tumira ako sa Zoo Garden, wala talagang naging saya sa buhay ko. Kaya, nagdesisyon na ako, magsisimula ako ng sarili kong negosyo. Magbubukas ako ng sarili kong kainan, si Li Bufans. Alam kong dumadaan sa problema ang Zoo Garden ngayon, kaya palagi kang welcome na sumali sa kainan ko bilang honoraryong head chef at ipagmamalaki ka pa rin ng lahat. Ha ha ha, ayos. Salamat. Sa alok mo. Ha 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 ha. Bilisan nyo pa. Mag-ingat kayo, bawas sahod kayo kay Boss Lee. Hoy, sige na. Dali, dali, dali. Kain at inom lang kayo, lahat. Tuloy po kayo. Sige, ayos. Enjoy kayo sa pagkain at inumin.